Bago tuluyang mabunyag ang isang karumal-dumal na krimen, nagsimula muna ang lahat sa isang karaniwang umaga. Isang umagang akala ng lahat ay magiging normal lamang. Ika-27 ng Pebrero taong 2018, dumating si Jessica Dibnani sa bahay ng kanyang fiancé na si Patrick de la Cerda. Isang bahay na 2 buwan lang ang nakalipas ay puno ng tawanan, pangarap at mga plano para sa nalalapit na kasal. Pagpasok niya, napansin niyang hindi umalis si Patrick. Nasa garahe pa rin ang sasakyan. Gamit ang sarili niyang susi, dahan-dahan siyang pumasok habang tinatawag ang pangalan ng kasintahan. 1, 2 beses, paulit-ulit, ngunit walang sumasagot. Habang papalalim ang kanyang paglalakad sa loob ng bahay, may napansin siyang kakaiba. At nang makarating siya sa living room, tumigil ang mundo ni Jessica. Tumambad sa kanya ang nagkalat na dugo sa sahig at doon nakahandusay ang katawan ng lalaking pinangakuan niyang papakasalan. Agad nga siyang humingi ng tulong at mabilis naman dumating ang mga paramedics. Ngunit huli na ang lahat. Si Patrick de la Cerda, 25 taong gulang, ay idineklarang patay. Sa bakuran ng bahay sa mismong lugar kung saan siya niyaya ni Patrick na magpakasal, 2 buwan pa lamang ang nakalipas, natagpuan ng mga pulis si Jessica. Humahagulgol, nanginginig at halos hindi na makapagsalita. At sa gitna ng kanyang pag-iyak, may isang bagay siyang sinabi sa mga pulis. Isang pahayag na magpapabago sa direksyon ng buong investigasyon. Alam ko kung sino ang pumatay sa kanya, si Gregory Bender. Sino nga ba si Patrick de la Cerda? At paanong nauwi sa karumal-dumal na pagpaslang ang isang kwento ng pag-ibig at pangarap? Ito ang kwento ng selos, obsesyon at isang pag-ibig na binayaran ng buhay. February 27, 2018, bandang 7:38 ng umaga, habang nasa trabaho si Max de la Cerda, nakatanggap siya ng isang tawag mula sa isang courier rider. Sa unang sandali, inakala niyang isa lamang itong simpleng delivery confirmation. Ngunit nag-iba ang tono ng usapan nang magsalita ang rider. Sinabi nito na na-deliver na raw ang order ng kanyang anak na si Patrick de la Cerda sa bahay nito. Ngunit may isang bagay na hindi raw normal. Ayon sa courier, tila walang tao sa bahay. Paulit-ulit nga itong kumatok. Paulit-ulit ding tumawag at nag-text, ngunit walang sumasagot. Dito na nga nakaramdam ng kakaibang kaba si Max. Kilalang kilala niya ang kanyang anak. Si Patrick ay responsable, maingat at laging attentive, lalo na kapag may inaasahan itong delivery. Hindi ito ang tipo ng anak na basta-bastang nawawala o hindi sasagot ng tawag. Pagkatapos ngang ibaba ang telepono, hindi na mapakali si Max. May kung anong bumabagabag sa kanyang dibdib. Isang pakiramdam na hindi niya nga maipaliwanag, pero malinaw sa kanya ang isang bagay. May mali. Gusto sana niyang agad na pumunta sa bahay ng kanyang anak upang alamin ang kalagayan nito. Ngunit hindi niya naman magawa dahil siya ay nasa trabaho at walang agarang paraan para makaalis. Dahil dito, naisip niya nga ang isang taong malapit kay Patrick, ang babaeng papakasalan nito, si Jessica Dibnani. Pinakausapan niya nga ito upang i-check ang kalagayan ng kanyang anak na si Patrick, na mabilis namang ginawa ni Jessica. Pero ang nadatnan niya nga sa bahay ng kanyang fiancé ay lubos niya namang ikinabigla. Bago ko ipagpatuloy ang kwento patungkol sa nangyaring krimen, kilalanin muna natin kung sino nga ba si Patrick de la Cerda. Si Patrick de la Cerda ipinanganak noong June 4, 1992 sa Metropolitan sa bahagi ng Miami, Florida. Siya ay anak ni Max de la Cerda at Patricia Ronza. Lumaki si Patrick sa isang tahanang puno ng pagmamahal, pag-aaruga at respeto. Hindi marangya ang kailang pamumuhay, ngunit sapat ang lahat ng kailang pangangailangan. Bata pa lamang si Patrick ay kapansin-pansin na ang kanyang ugali. Magalang ito, masipag at madaling makisama. Sa kanilang paaralan, kilala siya bilang matalino at palakaibigan, dahilan upang magkaroon siya ng maraming kaibigan, kasabay na ng pagkakaroon ng magagandang marka. Malapit si Patrick sa kanyang mga magulang. Palaging nariyan si Max at Patricia
upang suportahan siya lalo na sa kanyang pag-aaral. Ang kanyang amang si Max ay nagtatrabaho sa isang construction company at kalaunan ay kinilala bilang eksperto sa larangang ito. Matapos magtapos ng high school, napagdesisyonan ni Patrick na pumasok din sa larangan ng construction kasabay ng kanyang ama habang nga siya ay nag-aaral sa kolehiyo. Hindi naging madali ang pagsabayin ang trabaho at pag-aaral, ngunit para kay Patrick, ito ay hakbang patungo sa mas matatag na kinabukasan. Habang nag-aaral nga siya sa universidad, dumaan ang kanyang pamilya sa isang malaking pagbabago. Matapos ang halos 2 dekada ng pagsasama, nagdesisyon ang kanyang mga magulang na maghiwalay. Isang mahirap na desisyon, ngunit dumaan ito sa maayos at mapayapang paraan. Pareho nilang inirespeto ang desisyon ng isa't isa at patas nilang hinati ang kailang mga ari-arian. Pagkatapos ng hiwalayan, lumipat ang kanyang inang si Patricia sa Deltona. Samantalang nanatili naman si Max sa Miami at ipinagpatuloy ang kanyang trabaho kasamang anak na si Patrick. Sa kabila ng hiwalayan, nanatiling buo ang komunikasyon ng kailang pamilya. Tuwing binibisita nga ni Patrick ang kanyang ina sa Deltona, palagi siyang may dalang kwento tungkol sa kanyang trabaho, sa buhay at sa mga plano niya para sa hinaharap. Isa sa madalas niyang ibinabahagi ay ang kanyang pangarap na bumuo ng sariling pamilya. Isang pangarap na simple ngunit malinaw. Isang asawa, isang tahanan at isang buhay na puno ng pagmamahalan. Ang hindi niya alam na ang pangarap na iyon ang magiging dahilan kung bakit siya hahakbang sa isang landas na mauuwi sa kanyang trahedya. Matapos nga ang mga taon ng pag-aaral at pagtatrabaho sa larangan ng construction, nagsimula na nga mag-isip si Patrick tungkol sa susunod na yugto ng kanyang buhay, ang pagbuo niya ng sarili niyang pamilya. Isang kaibigan naman ni Patrick ang nagmungkahi sa kanya ng isang dating website kung saan maraming ang naghahanap dito ng tinatawag nilang soulmate. Sa una, nag-alinlangan pa si Patrick, ngunit dahil nga sa pag-asang baka doon niya matagpuan ang babaeng para sa kanya, gumawa siya ng sariling account. Isang gabi ng June 2017, nag-browse nga si Patrick sa iba't ibang profile ng mga babae, hanggang sa may isang litrato ang biglang pumukaw sa kanyang pansin. Hindi na nga nagdalawang isip pa si Patrick at agad itong minessage. Hindi rin nagtagal ay nakatanggap siya ng sagot. Ang babaeng iyon nga ay si Jessica Devani. Si Jessica ay ipinanganak noong 1988 sa Orlando, Florida. Matapos siya makapagtapos ng high school, pumasok siya sa isang lokal na universidad at nag-aral ng banking. Isa siyang masipag at ambisyosang babae kaya't hindi nagtagal ay nakakuha siya ng trabaho sa isang bank branch sa Orlando. Tulad ni Patrick, seryoso rin si Jessica pagdating sa relasyon. Hindi siya naghahanap ng panandaliang kilig. Ang nais niya stability at pangmatagalang commitment. Nang nagsimula na nga ang kailang pag-uusap ni Patrick, agad sila nagkasundo sa maraming bagay. Mula sa mga simpleng kwentuhan, nauwi ito sa mahabang tawagan sa telepono na inaabot ng ilang oras. Sa mga gabing iyon, unti-unting nabuo ang tiwala. Unti-unting lumalim ang kailang koneksyon at hindi nagtagal na pagpasyahan na nga nilang magkita ng personal. Sa unang pagkikita pa lamang, ramdam na nga ni Patrick na si Jessica na ang babaeng matagal niya nang hinahanap. Para sa kanya, malinaw ang nararamdaman niya. Ayaw niya nang pakawalan pa si Jessica. Si Jessica naman ay agad din nagustuhan si Patrick. Isang lalaking marespeto, maalaga at malinaw ang direksyon sa buhay. Bagamat matanda si Jessica ng 4 na taon, hindi ito naging hadlang sa kailang relasyon. Pagkatapos ng unang pagkikita, habang pauwi si Patrick, agad niya ngang tinawagan ang kanyang ina. Buong tuwa niya ngang ibinalita na nahanap niya na raw ang babaeng nais niyang pakasalan, ang babaeng bubuo ng kanyang pangarap na pamilya. Naging long-distance relationship ang dalawa. Si Patrick ay nasa Miami habang si Jessica naman ay nasa Orlando. Tuwing Sabado at Linggo lamang nga sila nagkikita. Sa tuwing magkakasama, nagche-check-in sila sa isang hotel at doon nga nila ginugugol ang buong araw. Ngunit tuwing Linggo naman ng gabi, lagi ring may kasamang lungkot ang kailang paghihiwalay dahil kailangan na naman nilang bumalik sa kani-kanilang trabaho. Sa kabila ng distansya, mas lalo lamang ang tumibay ang kailang relasyon. December 2017, dito na nga napagpasyahan ni Patrick na lumipat sa Deltona.
mas malapit sa tinitirahan ni Jessica. Bumili siya ng isang bahay sa isang tahimik na komunidad, isang bahay na inihanda niya para sa babaeng nais niyang pakasalan. Ilang buwan nga lang ang lumipas ay agad na nga nag-propose si Patrick kay Jessica. Pagkalipas naman ng 2 buwan simula na mag-propose si Patrick, binigyan na nga sila ng basbas ng kailang mga magulang. Mabilis na rin nga sinimula ng dalawa ang paghahanda para sa kanilang kasal na pinagpaplanuhan nilang gaganapin sa dagat ng Atlantic Ocean sa Miami o kaya naman daw ay sa Pransya. Sa kasamaang palad ay hindi na nga mangyayari ang lahat ng ito dahil wala na si Patrick. Pagkatapos nga makatanggap ng tawag mula sa kanyang biyana na si Max at nasaksihan ang trahedya na sinapit ng kanyang fiancé, ay patuloy nga nagbigay ng impormasyon si Jessica sa mga investigador tungkol sa hinala niyang si Gregory Bender ang may kagagawa ng lahat. Mayaman, matalino at makapangyarihan. Ganito inilarawan ni Jessica ang kanyang dating kasintahan na si Gregory. Taong 2009 na magkakilala ang dalawa, nasa kolehiyo pa lamang si Jessica at si Gregory naman ay nasa edad na 42 ng mga panahong iyon. Kahit na mahigit 20 taon ang tanda nito sa kanya, ay hindi ito naging hadlang sa kailang pagmamahalan. May negosyo si Gregory kung saan pagmamay-ari niya rin ang sariling investment fund dahil nga dito, palaging nakakatanggap si Jessica ng mga mamahalin na regalo at madalas rin siyang dinadala nito sa mga mamahaling resort at mga kainan. Akala nga ni Jessica ay nahanap niya na ang kanyang one and only love. Ngunit, hindi rin nagtagal ay napapansin niyang may kakaiba sa pag-uugali ng kanyang nobyo. Nagsimula ng kontrolin ni Gregory ang bawat kilos at ginagawa ni Jessica. Umaabot pa nga sa puntong binabantayan niya na kung sino-sino ang nakakasalamuha at kinakausap nito. Kapag may magtangkang mangligaw dito ay agad niyang tinatakot. Ngunit sa kabila ng lahat, wala naman itong ikinukwento kay Jessica patungkol sa kanyang sarili. Ang kanilang relasyon ay nagtagal ng halos 8 taon, ngunit hindi man lamang siya pinakilala ni Gregory sa kanyang mga kaibigan o kapamilya nito. Pumapayag lamang ito na magbakasyon o lumabas kasama si Jessica kapag gusto o pabor lamang ito sa kanya. Bihira din siya nitong papuntahin sa kanilang bahay dahil ang palagi niyang katwiran ay busy siya sa kanyang trabaho at negosyo. Palagi namang sinasabi ni Jessica kay Gregory na gusto niya na ngang magkaroon ng sariling pamilya. Ngunit ang palaging tugon nito sa kanya, hindi pa raw iyon ang tamang oras para doon at matutupad iyon kapag dumating na raw ang tamang panahon. Laking inis at pagkadismaya naman ang naramdaman ni Jessica, kaya't sinubukan niya ngang makipaghiwalay kay Gregory. Subalit sa oras na nakikipaghiwalay na nga siya rito, agad naman siyang binigyan ng singsing at niyayang magpakasal ni Gregory. Mabilis naman itong tinanggap ni Jessica dahil sa alok ni Gregory na pagpapakasal ay inaasahan niya ngang magbabago na ang lahat. Magbabago si Gregory at matutupad ang kanyang pinapangarap na pamilya. Hindi nagtagal ay nabigo rin si Jessica. Habang tumatagal ay wala pa rin ang pagbabago. Hindi pa rin sila nagsasama sa iisang bubong at nagkikita lamang nga silang dalawa sa tuwing gusto lamang ni Gregory. Sa hindi inaasahang pagkakataon, isang araw ay sinugod sa ospital si Gregory dahil sa isang car accident. Nang nakarating kay Jessica ang balita, agad niya nga itong pinuntahan. Ngunit naisip niya na pumunta muna sa bahay ni Gregory para kumuha ng mga damit at iba pang pangangailangan nito. Pagkatapos nga mag-impake ng mga dadalhin ay nakasalubong nito ang isang babae na ngayon lamang niyang nakita. Kaya tinanong niya kung sino ito. Gaya nga ni Jessica, nagtataka rin ang babae at napatawa ito sa itinanong sa kanya kaya't ibinalik din nito ang kanyang tanong. Agad namang ipinakita ni Jessica ang kanyang suot-suot na singsing at sinabi niya na siya ang babaeng papakasalan ng may-ari ng bahay na si Gregory. Ngunit tinawanan lamang siya ng babae at ipinakita rin nito ang suot-suot niyang singsing at sinabing siya naman ang legal na asawa ni Gregory Bender na nagngangalang Daimara Sanchez Bender. Labis namang nagulat si Jessica sa kanyang mga narinig. Hindi siya makapaniwala na matagal na pala siyang kabit ni Gregory. Dahil nga dito, napagpasyahan niyang hiwalayan na nga ito. Wala nga siyang kaalam-alam na sa loob na ng daang taon ay niloloko lamang siya nito. Nung nalaman ni Gregory ang kanyang natuklasan ay nagmakaawa ito kay Jessica at nangakong hihiwalayan niya na nga ang kanyang asawa para pakasalan si Jessica.
Muli namang naniwala si Jessica kay Gregory, kaya't binalikan niya nga ito. Ngunit ang inaantay niyang kasal ay hindi natupad at walang pagbabagong nangyari sa kanilang pagsasama. Hanggang napagod na si Jessica, kaya't nagdesisyong itong gumawa ng isang account sa isang dating site kung saan doon niya nakilala si Patrick. At dahil nga nahulog na ang kanyang loob sa binata, ay buo na ang kanyang desisyon na makipaghiwalay kay Gregory. Pero ayaw pa rin siyang pakawalan nito. Sa kasamaang palad, naging obsessive stalker si Gregory, kung saan nakaramdam na nga si Jessica ng takot at panganib dahil nagsimula na itong pagbantaan siya. Gamit ang sariling koneksyon, kumontak pa si Gregory ng mga ekspertong hacker upang i-hack ang account ni Jessica para mapatunayan ang kanyang hinala na maiba itong lalaki. Dito niya nga natuklasan ang pag-uusap ng dalawa at kinilala kung sino si Patrick sa buhay ni Jessica. Pagkatapos kuna ng mga impormasyon patungkol sa kanyang karibal na si Patrick, ay sinimulan niya na rin pagbantaan ito at sinabihang makipaghiwalay kay Jessica. Hindi naman ito pinansin ni Patrick at naniwala nga siyang hanggang sa pagbabanta lamang ang kaya nitong gawin, kung saan isang malaking insulto naman ang naging dulot nito kay Gregory. Gayunpaman, mas lalo namang natakot at nag-alala si Jessica dahil kilala na nga ni Gregory kung sino si Patrick. Lalo na't mayaman at maraming koneksyon ito. Dagdag pa nga dito, ang malaking koleksyon nito ng mga armas tulad ng baril na maaari niyang gamitin laban sa kanila. Dahil sa takot at pag-aalala, nagdesisyon na lamang si Jessica na hiwalayan na lamang si Patrick. Ngunit hindi naman pumayag si Patrick at sinabing pumunta na lamang sila sa pulis upang maghain ng reklamo kay Gregory gamit ang mga kinulektang ebidensya ng pananakot at pagbabanta nito sa kanila. Naging matagumpay naman ang dalawa dahil nakakuha sila ng restraining order laban kay Gregory, kung saan bawal nga silang lapitan nito at kailangan niyang isuko sa mga pulis ang pag-aari niya ng mga armas. Sa mga nagdaang linggo, tahimik at naging mapayapa ang buhay ni na Patrick at Jessica. Naisip nga nilang tinantanan na sila ni Gregory. Subalit, nakakaramdam pa rin ng pag-aalala at pangamba si Jessica, kaya't kinumbinsi nito si Patrick na magpalagay ng CCTV sa labas at loob ng kailang bahay dahil may posibilidad na dumating ang pagkakataon na di inaasahan na biglang magpakita si Gregory sa kanila. Sa pagpapatuloy nga ng investigasyon ng mga otoridad, sa una nagkaroon pa sila ng teorya na base sa itsura ng pinangyarihan ng krimen, imposibleng pagnanakaw nga ang nangyari dito dahil halatang hindi ginalaw at nasa ayos ang mga gamit. Walang nawawala ng mga mamahaling bagay tulad ng pera at mga alahas. Personal na motibo ang dahilan ng gumawa ng krimen at halatang may galit ito sa kanyang biktima dahil nagtamo ito ng 4 na gunshot wounds sa hita at dibdib at 2 tama naman sa kanyang ulo. Dagdag pa rito ang pagkakaroon ng hinala ng mga investigador dahil natagpuan nga ang katawan ni Patrick sa gitna ng pintuan at hagdanan kung saan nakita din nila ang mga pasa at iba pang pinsala sa katawan nito na para bang nahulog ito sa hagdanan o sa ikalawang palapag ng kanilang bahay. Base nga sa masusing investigasyon ng mga otoridad, dito nga napatunayan ang kailang hinala. Si Patrick na sugatan ay nahulog nga sa hagdan pagkatapos mabaril sa hita habang sinundan naman ito ng sospek at binaril ito sa dibdib kasunod ng 2 pagbaril sa ulo nito upang tuluyan na ngang mamatay ang biktima. Ngunit ayon naman sa mga pulis, hindi nila nakita ang ginamit na baril. Dagdag pa nito na ang ginamit na baril ng sospek ay isang hindi pangkaraniwang na uri ng pistol at hindi madaling makuha lamang sa mga gun store. Subalit, may 3 basyo naman ng bala ang nakita sa bahay. Ang isa ay nasa pangalawang palapag at ang 2 naman ay natagpuan sa unang palapag. Ngunit, ang pang-4 ay hindi na nga makita ng mga pulis. Kahit ilang beses nang kinumbinsi ni Jessica ang mga opisyal na si Gregory talaga ang may sala, ang unang pinakinalaan ng mga pulis ay ang kapitbahay ni Patrick, kung saan nakaaway niya ito ilang buwan pa lamang ang nakaraan. Pero kalaunan dahil nga sa masusing investigasyon, napatunayang wala itong kinalaman sa krimen, kaya't ang buong atensyon nga nila ay natuon kay Gregory. Nabanggit din nga ni Jessica na pagkatapos lamang ng ilang buwan bago naganap ang krimen, muli ngang nagparamdam sa kanya si Gregory. Habang patuloy nga naghahanap ang mga pulis ng mga ebidensya, napansin nilang nawawala ang hard disk at ang mga CCTV footage sa bahay ni Patrick.
Sa huli, wala ngang nakitang ebidensya ang mga investigador tulad ng fingerprint, shoe print at DNA trace. Sa kawalan nga ng ebidensya, kinailangan nga nila makahanap ng rason upang mapagpatuloy pa nila ang investigasyon. Kaya't napagpasyahan ng mga pulis na susubukan nga nilang mautakan si Gregory sa pamamagitan ng pag-utos kay Jessica na tawagan ito at yayaing makipag-usap. Hindi naman nagdalawang isip pa si Jessica at agad nga itong pumayag. Nang sinagot naman ni Gregory ang kanyang tawag, gumawa si Jessica ng eksena. Sumigaw siya, umiiyak at sinisi niya nga ito sa sinapit ng kanyang fiancé kasabay ng paulit-ulit na pagtatanong sa kanya kung bakit niya nagawa iyon kay Patrick. Pero agad namang nakaramdam si Gregory na sinusubaybayan ng mga pulis ang pag-uusap nila ni Jessica. Kaya naman nagpanggap ito na nagulat sa nangyari kay Patrick at sinabing wala raw siyang kinalaman dito. Nagbigay pa nga ito ng pakikiramay kay Jessica. Nabigo naman si Jessica na paaminin ito sa ginawang krimen. Habang patuloy pa rin sa paghahanap ng mga ebidensya ang mga investigador, nakatanggap naman sila ng tawag mula sa asawa ni Gregory na si Daimara Sanchez. Sinabi niya nga raw na meron siyang importanteng impormasyon tungkol sa pagkamatay ni Patrick, kaya't agad niya itong inibitahan para sa isang interview. Ayon nga kay Daimara, sinabi niyang may nakita raw siyang kakaibang notebook sa ibabaw ng lamesa sa opisina ng kanyang asawa. Naisipan niya nga raw itong basahin. Dito niya nga raw nakita ang mga detalyadong plano ng isang bahay. Katabi nga raw nito ang mga detalyadong gagawin at hakbang. Nung una, hindi niya nga raw pinansin ang mga nakasulat sa notebook hanggang sa mabalitaan niya na lamang ang tungkol sa walang awang pagpatay sa isang lalaki. Ipinakita rin nga sa balita ang pinangyarihan ng krimen kung saan parang pamilyar ang layout ng bahay sa kanya. Dito niya na nga naalala ang nakita niyang sketch sa notebook ng kanyang asawa, kaya agad niyang tinawagan ang mga investigador upang ipaalam ito. Nakita nila ang isang lukot-lukot na papel na nakalagay sa isang maliit na basurahan. Nakasulat dito ang mga katagang, hintayin na makumpirma na siya ay nag-iisa. Pagkatapos ay patayin lahat ang mga cellphone. Hindi naman makapaniwala ang mga investigador sa kailan natuklasan dahil hindi nga nila inaasahan na sa isang simpleng lukot-lukot na papel na natagpuan lamang sa basurahan ang magsisilbing daan sa pagkuha ng mga ebidensya na kakailanganin nga nila upang maaresto ang sospek. Ang misteryosong notebook na nakita ng kanyang asawa ay natagpuan nga sa opisina ni Gregory. Ngunit ang ibang pahina nito kung saan nakasulat ang plano at ang layout ng bahay pati ang iba pang mga records ay sinadyang tanggalin upang itapon. Pero ang pagkakamali nga ni Gregory, itinapon niya lamang ang mga ito sa basurahan sa kanyang opisina at naging panatag ang loob nito na hindi siya iimbestigahan ng mga otoridad. Dahil nga sa isa sa mga pahina ng notebook ay nakasulat ang detalyadong layout ng isang bahay kasama ang detalyadong plano sa isasagawang krimen, naging malinaw nga sa mga investigador na matagal at mabusising pinagplanuhan ang nangyaring krimen. Binanggit din sa plano ang pagpatay ng cellphone at paggamit ng lubricant upang hindi mag-iwan ng footprints. Base sa obserbasyon ng mga investigador, naging malinaw rin na matagal na palang sinusundan ni Gregory si Patrick, kaya't nalaman niya ang pang-araw-araw na routine ng kanyang biktima, pati na ang nakapalibot na CCTV camera sa kanyang bahay. Sinigurado rin nga ni Gregory na itapon ang ginamit na baril, ang suot-suot na damit, sapatos pati na rin ang ginamit niyang gloves nung gabing iyon. Dagdag pa rito, ang pang-apat na basyo ng bala na nawawala sa crime scene ay nakita naman sa box ng sigarilyo sa itaas ng lamesa ni Gregory. Kinumpirma ng mga forensics na ito nga ang nawawalang bala. Ang defense attorney naman ni Gregory ay sinubukang baliktarin ang pangyayari at isinisi kay Jessica ang nasabing krimen. Nagsimula ang paglilitis ni Gregory noong taong 2021. 3 taon nga ang nakalipas simula na nangyari ang insidente. Si Jessica nga bilang isang key witness ay detalyadong ikinuwento ang kanyang naging relasyon kay Gregory, kung paanong ilang beses niyang sinubukang hiwalayan ito at kung paano niya hinaharas at pinagbabantaan silang dalawa ni Patrick. Ipiniresenta rin ni Jessica ang mga screenshots bilang ebidensya sa kanyang mga pahayag. Ayon naman sa abogado ni Gregory, dapat pa rin daw sisihin si Jessica sa kadahilanang
Prinuvok niya ang dati niyang kasintahan sa pamamagitan ng paggawa ng isang account sa isang dating site at nakipagrelasyon kay Patrick habang sila pa ni Gregory, kung saan nasaktan nga at nagselos ang kanyang dating kasintahan. Inakusahan din si Jessica ng mercantilism dahil mahilig daw itong tumanggap ng mga regalo at pabor mula sa mayayamang manliligaw. Ang pangunahing ebidensya laban kay Gregory ay ang mga nakasulat sa notebook nito. Ngunit ayon ulit sa abogado niya ay pantasya lamang nito ang mga nakalagay dahil nasaktan ito at gusto lamang gumanti kay Patrick. Iginiit din ng depensa na imposible raw na si Gregory ang nasa likod ng krimen dahil wala na naman nakitang footprints nito sa crime scene. Dagdag pa nila na ang isinagawang investigasyon sa bahay ni Gregory ay illegal at ang sinasabi naman ni Jessica na ang ginamit na baril ay nakita niya din sa koleksyon ng kanyang dating kasintahan ay maaaring hindi naman daw totoo dahil hindi naman daw ganun kalawak ang kaalaman nito sa mga armas, kaya't hindi dapat raw siya paniwalaan. Ang dating asawa naman na si Daimara ay pinatawag rin upang tumistigo, ngunit hindi naman inaasahan nito na bigla siyang kinausap ni Gregory at sinabing kung gaano siya kamahal nito. Agad ngang lumambot ang puso ng kanyang dating asawa at nagbago ang isip nito na tumistigo laban kay Gregory. Sinabi na lamang niyang makakalimutin na siya minsan at imposible nga raw na magagawa ng kanyang dating asawa ang nasabing krimen dahil nga sa kailang matagal na pagsasama ay kilalang kilala niya na nga ito. Kahit anong ang pangungumbinsi ang ginawa ng mga abogado ni Gregory para mapatunayang inosente ang kailang kliyente, buo na nga ang naging desisyon ng hukuman. Noong ngang May 28, 2021, si Gregory Bender ay hinatulan ng habang buhay na pagkakabilanggo na walang posibilidad na makakuha ng parol. Sa kabila ng lahat ng ito, nanatili pa ding malapit si Jessica sa mga magulang ng kanyang yumaong kasintahan dahil parang sariling anak na rin ang trato nila sa kanya. Suot-suot niya pa rin ang engagement ring na ibinigay ni Patrick at ipinagpatuloy pa rin ang kanyang buhay kahit wala na nga sa kanyang tabi ang pinakamamahal niyang si Patrick.